talagang asawa mo, nasa tabi mo, kahit anong mangyari? Yung ako naman nagka-problema? Oo. Oh, yes, madami. Napakadami. Ilan negosyo namin ang nalugi. Ako kasi ang negosyo ko dati, racket lang, networking. Hindi totoo na nalulugi yung negosyo mo. Masyado kang mahinang negosyante. Bakit ka mahina? Puro transaction kasi nasa isip mo. Yung puso mo wala sa negosyo, nasa pera. Nung nagsimula ka sa journey mo as content creator, ano ba yung reason mo bakit ka pumunta dito? Ang ganda niyan tanong mo na yan. Kasi di ko pa nakwento yan. So, bakit ka ba naging interesado pag-create ng content? Actually, hindi naman ako interesado maging content creator. Aksidente lang. Kasi podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. You stuck with your why to thick and thin. yes. Nung panahon na yun, and I can only imagine the hardships na pinagdaanan yung mag-asawa. Malaking impluwensya talaga sa yung asawa mo. No? Kasi pag mahal mo yung isang tao, kakampi mo siya, ano man mangyari. Meron bang instance na prior to that incident na talagang asawa mo, siya naman ang nasa tabi mo kahit anong mangyari? Prior to that? Yung ako naman nagka-problema? Oo. Oh, yes, madami. Napakadami. Ilan negosyo namin ang nalugi. Ganon. Tapos, I have experience na palipat-lipat kami ng bahay. Dahil, ako kasi ang negosyo ko dati, racket lang, networking. So, minsan may kita, minsan wala. So, talagang tsatsagain mo yun. Lipat-lipat kami ng bahay. Ano sabi sinasawa mo? Pag nagmamahalan kayo, wala kayong pag-uusapan tungkol sa ganun. Wala kayong pag-uusapan tungkol sa ganun. Mag-asawa ka na kasi. Pero RDR, ako may gusto ko yung tanong. Gusto ko yung segue mo. May gusto ko yung tanong sa'yo, RDR. Meron ka bang isang instance na ngayon, you're in the position na comfortable ka na in life. But still, you want more. Yes. Ang question ko sa'yo, ano yung isang moment na ginawa mo, aside dun sa experience di ba kasi nag-push sa'yo yung experience mo di ba? Yes. Pero paano ka naman naka-make ng difference sa isang tao na hindi mo makalimutan? Yes. Kultura kasi yan sa kultura ito sa ginagalawan kong hanap buhay dati. Sa multi-level. Imaginein mo, hindi ka kakain. Hindi ka makakaalis. Hindi ka makakahataw. Hindi ka makakatrabaho. Kasi wala naman kaming sweldo Commission-based, no? Commission-based lang Pag hindi mo na-close yung deal, pag walang pumasok sa'yo na downline, wala kang kita, wala kang cheque. So, yun yung experience mo over the years. So, ibig sabihin, yun talaga, makakapagpatibay sa'yo, puro motivation. Kumbaga, faith lang talaga ang bubuhay sa'yo doon. Naniniwala ka doon sa wala. Doon sa imposible, doon sa hindi kaya, pinang-aahawakan mo. And eventually, naging successful ako doon. Naging top earner naman ako ng isang company. So, may mga minentor ka doon na mga tao nagbago yung buhay nila? Yun. Yun yung ibig kong sabihin. Na yung mga naging part ng organization ko, nagka-kotse rin sila, nagka-savings din sila, kumbaga, gumanda rin yung buhay nila. Na kasi pare-parehas kaming wala dati. Diba? Galing, So, through me, dahil dun sa opportunity ng network marketing, na yun talaga yung culture ng network marketing, dun ko na-practice talaga. Na magkakaroon ka ng difference sa ibang tao. And not just sa financial, Ang mali kasing pagkakamali ng maraming tao, ang tingin nila sa networking about pera-pera, hindi. Ang networking, tuturuan ka niyan maging matibay, that's one. Tuturuan ka niyan maging matalino. Tuturuan ka niyang maging magaling na negosyante. Madiskarte. Tuturuan ka niyang maging madiskarte. Kasi pag hindi kita nabentahan ngayon, gutom ang aabutin ko. Ganon yun. Ay, talagang push. Talagang push. Hanggat maaari, ilabas mo yung wallet mo, kunin ko yung pera mo, i-entry na kita. Pero RDR, wala ka bang naging struggle din at that time? Kasi let's face it, hindi lahat ng tao is knowledgeable sa networking. Yes. May mga stigmas yan. Yes. So, di ba nga meron silang parang yung biroan na open-minded. Yeah. Ayan, di ba? So, Saka panag-aya ng kape. parang gano'n.
So, paano mo nalagpasan yung gano'n? Siyempre, minsan, pag may barkada ka na, let's say, up there na, or let's say, ka-business deal mo na parang, oh, bakit yun ang ginagawa mo? How were you able to handle those kind of situation? Gagawin ko ang lahat para mabentahan kita. Magaling ako sa sales. Pero kung hindi kita mabebentahan, pasensya na, huwag na muna tayong mag-usap. Busy ako. Yun ang utak ko nun. Kumbaga, instead na intindihin ko yung mga petty reason ninyo na ayaw nyo sumali sa networking ko, na magkaibigan na lang tayo. Okay, maraming tao dyan, marami akong pwedeng maging kaibigan. But for a moment, kailangan kong kumita. Kailangan kong trumabaho. Hataw ako. Wala akong pakialam. Yung talaga pagpupursige talaga kasi, I mean, out of necessity na may pangangailangan tsaka may need ka to provide, of course, sa family mo. Oo, wala, magugutom ka eh. Ang hirap kasi sa ibang tao, may nagsusustento sa kanila. Kaya May fallback option. May fallback eh, may option B eh. Pero hindi ka eh, di ba? Hindi ka, nag-rely. Because, I mean, you grew up in a... Yes. Yun nga yung mas mahirap. Yung alam mo yung pamilya mo may kaya, pero hindi ka pwedeng humingi ng tulong. Bakit? Unique ang situation namin. I have to be tough. I have to be rough sa sarili ko. Ilang taon ka nung simula ng, I'm assuming naging independent kayo? Ilang taon ka na nung naging independent ka? Naging independent? Sa family mo? Actually, at the age of 19, technically independent na ako. Umalis ka sa bahay? Hindi ako umaalis, pero may sarili na akong negosyo noon, kumikita na ako ng maganda noon. Kasi Tapos, gusto nung... At what age was this? 19. Mga 19? 19 years old. Kumikita ka na Kumikita na ako, tapos bumagsak ako. Nasa ibang mga interview ko naman yun, bumagsak ako. Umahon ulit ako. Bumagsak ako ulit. Umahon ulit ako. Ganun lang ang buhay. Wala ka ibang gagawin kundi bumagsak at umahon. The cycle of life. Alam mo, from what I'm getting sa experiences niya is that iba talaga, ako kahit sa team ko lagi ko sinasabi yan treat every day as if it's your last day. Kumbaga, parang sa negosyo, lahat ng negosyo, i-treat mo na parang wala kang fallback. Even kung may plan B ka man, dapat i-treat mo as parang... No plan B. Oo. Gusto mo maging successful? No plan B. Diba? Speaking of, alam ko kasi itong kwento na to, but I don't know if a lot of people know already. Nung nagsimula ka sa journey mo as content creator, kwento mo naman, ano ba yung reason mo bakit ka pumunta dito? Ang ganda niya tanong mo na yan. Kasi we're talking about business hindi pa yan eh. Hindi ko pa nakwento yan eh. So, bakit ka ba naging interesado pag-create ng content? Actually, hindi naman ako interesado maging content creator. Aksidente lang. Kasi, meron akong pinoproduce na artista. Gumawa ako ng studio. Namili ako ng mga camera. Namili ako ng mic. Okay, for a time, maraming guests, consistent. Okay. Pero hindi ka nag-host nun? Hindi. Gusto ko lang siyang gawa ng YouTube. Artista eh. Oo. Okay. So, it was initially a business transaction? Yes. Oo, 70-30 deal. 70% sa kanya, 30% sa studio, sa production, and all. Okay. And then, so, nung time na nag-pandemic? Nawala ng, hindi. Pandemic yun. Pandemic lahat, doon. Okay. Nawala ng guests. Nawala ng i-interviewin. Hindi naging consistent. Kinokontak namin, hindi mahanap. Anong gagawin ko? Nag-invest ka na. Sayang yung studio. So, sa time na yon, siyempre, nagne-negosyo ka din, marami kang ginagawa. Ang ginawa ko, nag-live stream ako. Ano lang, just to share value. Kasi, kabubukas lang din nun yung company ko eh. Yung una kasing ginagawa ng company ko is services. Franchising services. Kung meron kang negosyo, gusto mo ipa-franchise, sagot ko documentation, marketing, lahat. Parang kang Francorp, parang gano'n. Yung Francorp kasi more on documentation sila eh. More on compliances sila eh. Sa amin kasi may kasamang marketing. Oo. Okay. May kasamang mga techniques on how you can actually sell it through Facebook, through wala pa TikTok nun eh. So yun, nag-live stream kami. So it's, kumbaga, 2-hour live stream, walang nanonood. Dalawa lang kami, yung editor ko. Yung kasama namin si Alger noon. So kami yung nagla-live streaming. Consistently? Unang live stream. So, nag-live stream lang kami. Walang nanonood. Dalawa lang eh. Yung dalawang tao ko, wala talaga. As in, walang nanonood. Nakaka-disappoint.
Kung titignan Exactly. mo, oo. Tapos, ulit kami, after a week, nag-livestream ulit kami, same result, walang nanonood. After a week, nag-livestream ulit kami, same result, walang nanonood. So, pero sa akin kasi, kapag ginawa mo na yan eh. Inumpisahan mo na yan, panindigan mo. Diba? So, ang nangyari is, true enough, naka-record naman siya, nagputol-putol kami, nag-cut-cut kami ng Nagka-cut. video. So, yung mga kinat namin na video, nakagawa kami ng 3-minuter. Si 3-minuter, upload kami. Fortunately, pag-upload namin, may nag-trending doon sa kinat. So, ilang months mo na siya ginagawa bago ka nagkaroon ng trending video? 1 buwan. Wow, ang bilis naman. Oo, may nag-trending na isa. Kasi may sense naman yung sinasabi ko eh. Exactly. Di ba? So kung alam mo yung value mo sa sarili mo, bakit ka hihinto doon sa alam mong tama at alam mong tama yung ginagawa mo? So ako nasisense ko na may makikinig nito kasi alam ko naman tama yung ginagawa ko eh. I think, prior to you getting a lot of viewerships, I know common friends, mutual friends, at sinasabi nila na eventually one day, si RDR, lalaki to. Kasi nga, like what you're saying is, you know when a person speaks and that person provides so much value, eventually, the market, the viewership will follow. Ganito yan eh. May spot mo kagad eh. Marami kasing business content creator eh. Pero yung background nila, mukhang mahirap pa sa mahirap eh. Paano ko maniniwala sa'yo? You're talking about business and then hindi mo isinasabuhay na magaling kang magnegosyo. Hindi mo ipinapakita na magaling ka na magnegosyo. Yun yung konsepto ko. Kumbaga, tinitingnan ko yung mga tao. Bakit ganito? Bakit ganito ang mga content nila? Kung negosyante to, talagang may pera to, hindi dapat to ganito eh. Dapat ito quality. Dapat may standard ang business owner. Dapat premium. Kasi business owner na nakikinig sa'yo eh. Dapat kapano-panood. Dapat bagay sa kanila. So, yun yung konsepto ko nun. Kumbaga not against them. But tinitingnan ko, okay. May ano ko dito. Pwede akong kumuha ng share dito. Kasi nakita ko sila eh. Kumbaga sa quality pa lang, makikita mo na magaling o hindi eh. So, you're slowly realizing yung boses mo sa content creation space. Paano ka naman napunta sa pagbubuo ng community? Ganito yan. Okay. Nag-content kami. Ang ginawa ko noon, para dumami yung content ko, kasi nahihirapan akong gumawa ng content nang wala akong kausap. Bigyan niyo akong kausap. Bigyan niyo ako ng tanong. Sasagutin ko yan. Kahit anong hirap, basta tungkol sa negosyo. Ang ginawa ko noon, ng free 21 days training ako. Free. 21 days. Zoom. Purpose ko lang noon, to serve. Para na makatulong sa tao. Tignan nyo kung matalino ako, hindi. Tignan nyo kung tama ako, hindi. Tignan nyo kung may sense yung sinasabi ko, hindi. Because lahat ng sasabihin mo is walang kwenta kung wala kang fan base. Kung walang nakikinig sa'yo. So, naghanap ako ng makikinig sa akin. And true enough, yung 21 days na ginawa ko, inulit ko pa ng 14 days, inulit ko pa ng 14 days, inulit ko pa ng 7 days, libre Pasko. Halos magpapasko, magbabagong taon. Tinitira ko yan. Nagre-record, nagzo-zoom kami, naka-record kami. Tapos kinakat namin yung video. Lahat ng klase ng tanong tungkol sa negosyo, siguro nasagot ko na. So ano nangyari ngayon? Isang buong taon kaming may content. Because of that. Again, the intention is what? To help. To help. Yung pinag-usapan natin To kanina. help, to add value. The intention is what? Not to earn. Just to add value. Hindi ko naman alam yung monetization. Kikita pala, ganun pala kalaki yun. So, hindi ko na alam lahat yun. Basta ako, sige lang. Sige lang, provide ka lang ng value. And then, here comes, nagkaroon ako ng live. Yung live event, 20 participants. Lahat ng klase ng tanong sa negosyo, lahat ng inquiry ninyo, lahat yan, sige, sagutin natin. Remember, at that time, dumadaan sa post-pandemic yung mga tao. Hindi nila alam ang solusyon kung paano nila masusolusyonan yung negosyo nila. So, nakapagbigay ako ng mga insights nun. Fortunately, ang daming feedback. Boss, nakaahon na kami. Boss, kumita kami. Boss, ano ba maibabalik ko sa'yo? Boss, ganito. There's a time na may pupunta sa akin, nagbibigay ng 500,000, 1 million. Bibigay na sa'yo. Bigay. Walang transaction. Hindi ko tinatanggap. See? Ganun kabait ang Diyos.
Pero RDR, kamustahin naman kita ng pandemic since negosyante ka, kamusta ka? Paano mo nalagpasan yun? Ang laki ng kinita namin ng pandemic. Kasi kung magaling ka talaga. Kahit saan ka isuot. Kaya yung mga advice ko nun, pasok. Imaginein mo, ang negosyo namin is event. Nagbebenta kami ng milk tea sa probinsya. Milk tea packages na pwede nilang gawing negosyo. Event. So, ano pinakaunang tinamaan ng pandemic? Event. Hindi bawal ka mag-live event eh. Di ba? Ano ginawa namin? Nag-virtual event ako. Paano ko binentahan? Ba't naman ako magninegosyo? Negosyo sa loob ng bahay na milk tea na po pwede mong ibenta through ads, delivery system. Ginawa ko lahat yun, yung structure na yun. Delivery system, may ads, may ganito, may lahat, may branding, franchisable concept na online. 800 branches ang tinayo namin ng pandemic. Online. Virtual. Kaya nung pandemic, pagtingin mo sa app, ang dami nagbebenta ng milk tea. Ang salarin ako. Sa buong Pilipinas. Oo. So, that was before na napunta ka sa content creation? Yes, before pa yun. Kailan ka ba nagsimula? As in, simulang November 2021. 2021. So, 2 years. 2 years ka na. Mabilis yung progress niya. And by the way, again, 2 years time. Congrats. Dahil 1 million ka na. Congratulations. Oh, thank you. Following on Facebook. Yes. In total, are you aware how much following you have on socials? 1.5, 1.6. Including na to sa mga ibang YouTube, platforms. pati TikTok, pati Spotify. So ngayon na sabihin natin yung kumbaga yung influence niya, like sobrang dramatically changed over time. Gusto kong malaman lang from you, ano ba ang current parang gusto mong puntahan, ano yung vision mo for the business? Ang ginagawa ko kasi is brand acceleration or I'm a brand accelerator. Okay. Basically, what I do is, kumbaga, doon ako sa expert ko. Number 1, advice. Ano ang structure ng business mo? Paano natin scale up yan? Yun yung strength ko. Secondly, marketing. So, ano yung kailangan mo sa marketing? Paano ka magiging relevant at paano ka gagawa ng content sa social media na nako-convert into transaction, into sales? Na kamukha nung RDR Talks. Diba? Just an interview. Pero lahat ng in-interview ko doon, nagsiyaman. 100% success rate. Walang ni isa doon ang nakakuha ng 0 transaction or 0 result. Lahat nag-result. Because, at the end of the day, ang kailangan nating maintindihan, ano yung kinoconsume ng tao ngayon. Kailangan alam mo yun. Number 1, people hate sales. Huwag mong bentahan. Yun yung trabaho ko. So, yun yung tinuturo ko sa mga business owners. Which is dun sa community that you have? Sa community, mga business advices, motivation. Every month, meron kaming success con with, kasama ko dyan si Coach Raz, saka yung HOT, doon sa Ayala 30th. Ang ginagawa ko noon is, nag-i-invite ako ng mga business owners para magkaroon sila ng inspiration, ng motivation, at ng idea para sa pagninegosyo. Grabe talaga, no, Direk? As in, content creation is really a career, a profession na kikita ka na malaki. But at the same time, you will have that influence and the means na makapagbago ng buhay ng ibang tao. Inspiring people, 100%. Grabe, imagine mo, iba't ibang pinagdaanan mo na RDR. Right. At yung hindi mo subok akalain na pwede kang kumita sa content creation. Yes. Let alone build a community. Let alone build business structures na hindi lang makakatulong sa but also makatulong sa ibang negosyante. In 2 years. In 2 years. Pero RDR, tawag namin dyan, life over whiskey approves. Pogs. Pogs. Ang Pogs, expression siya. Yes. So, alam mo yun, parang kaya Nilagyan namin kasi, di ba, usually Pogs is pogi. Pogs. Pero ginawa namin ng mas So deeper meaning. It's an abbreviation that stands for pursue obsession, gain success. And I think that's a characteristic or trait that you have. Right. You know, whenever you say yes to something, you're gonna do whatever it takes. Talagang pupursue mo hanggang sa dulo ng mundo kung ano ang pwedeng magawa sa isang bagay na gusto mong gawin. Yes. So, Direk, ano pa bang gusto mong itanong kay RD? Well,
ako ang gusto kong tanong kay RDR, after all of these struggles, all of this success, pagod ka na ba? Hindi naman ako nagtatrabaho eh. So, ano yung ikakapagod ko? This is what I love to do. Diba? Pero, siguro yung connection lang doon in terms of nakapagod. Kasi sometimes business owners talaga, May sometimes, burnout? burnout ka eh. Ito yung Ano reason. yung shift? Oo. Hindi. Ano yung reason bakit ka nababurnout? Bakit nababurnout yung maraming negosyante? Well, yung iba frustration of stagnant. Exactly. What Diba? else? Kulang sa kita. Yes. Oo, Sobra sa pagod, kulang sa Right. kita. Oo. Okay. Kaya sila nababurnout. Now, hindi ka mababurnout kapag ka masyado mong mahal na mahal yung negosyo mo. Kasi gagawa na paraan. Kasi gagawa ka ng magagandang pamamaraan para mapakita yan eh. So, ibig sabihin, kaya ka nalulugi, kaya hindi kumikita negosyo mo, hindi totoo na nalulugi negosyo mo. Masyado kang mahinang negosyante. Bakit ka mahina? Puro transaction kasi nasa isip mo. Yung puso mo wala sa negosyo, nasa pera. Cool. Magkaiba yun. Ganda nun ah. Yes. Yung puso mo nasa pera, hindi sa negosyo. Oo. Kaya Or- nangyayari, nababurnout ka. Kasi parang ganito yun eh. Meron ka na ba nabalitaan, no? Na burnout na bilyonaryo? Parang wala pa akong narinig ganun. Who knows? Di ba? Pwede sila mag-retire. Pero yung salitang burnout, yung nagsawa sila doon sa ginagawa nila, hindi. Yeah. Because in the first place, they love what they're doing. Naka-anchor pa rin sa purpose and passion. Purpose and passion. Yun talaga, purpose and passion, intention, yun talaga iikot ang buhay. And whether we like it or not, mapapagod tayo. Mahihirapan tayo. Pero if talagang sobrang passionate mo dyan sa ginagawa mo, malamang physically, mentally napapagod ka. Pero ang totoong nararamdaman mo is inspiration, not perspiration. Oo. Diba? Yun yun. So ang gusto ko lang din last na itanong sa'yo, no, na with everything that's happening, sabi mo nga, yung nag-enjoy ka lang talaga sa ginagawa mo. Oo, masaya to, di ba? Siyempre, Creative kung nagtatrabaho tayo. Nag-uusap lang tayo, di ba? Oo. Ano tingin mo ang mga shifts in business na naranasan mo na possibly mapapayo mo rin sa nanonood sa atin? Magbantay lahat ng negosyante ngayon for digital transformation. Which is that something you've done in the past 2 years? This is something that I've done. This is something what I'm doing. And this is something that they have to anticipate fast coming na magiging irrelevant ang processes nila kapag ka hindi pa talaga sila fully nakapag-adapt. Number one, part ng digital transformation is systems development. Kaya maraming negosyanteng nalulugi kasi hindi systemized ang accounting nila, ang finance nila. Hindi plug and play. Meaning to say, hanggang ngayon, nandun nagmamanual, nagsusulat-sulat pa rin sila. Napakarami ng free app tungkol dyan. AI, ang dami na. Mag-voice command ka na nga lang sa cellphone mo, mapapasok na sa ledger mo yung mga, yung mga kailangan eh. Inputs. Mga inputs eh. AI-based na. Diba? So, digital transformation, talagang kailangan yan. Secondly, we are in an era of information. Ibig sabihin, social media. So, ibig sabihin, kung wala ka pa rin hanggang ngayon ang negosyo mo sa social media, naku, malaking problema natin. At kung nasa social media kapag hindi mo ginalingan, malaki rin ang problema mo. At kung nasa social media ka at ginalingan mo, malaki pa rin ang problema mo kasi may mas magaling sa'yo. So, it's a never-ending na journey. So, nakakapagod yun kung hindi ka passionate. So, suggestion ko, instead na lahat ubusin niyo yung pera ninyo sa pagpapaganda ng store ninyo, sa pagpapaganda ng mga aesthetics and all, kasama yun eh. Marketing pa rin yun. Pero, dapat mag-allocate kayo ng at least 60% of your budget sa marketing. That way, magiging buhay ang negosyo mo. Magiging relevant ka. Yes. Saka huwag kayo magtitipid. Magbayad kayo sa mga, kung kailangan magbayad sa mga influencer, magbayad sa mga vlogger, do it. Kung yun lang ang paraan eh. Ngayon,
Kung ikaw tipong ayaw mo magbayad, mag-umpisa ka maging Magsarili. content creator. Talent. Ikaw yung mismo magsariling talent. Oo, mag-enroll kayo kay RTD. Meron niyang House Creatives Masterclass. Doon ako nag-enroll. Oo. Kaya yun, sinasabi ko na ngayon sikreto, paano ka ba naging ganito? O mag-enroll kayo kay RTD, yun na yun. Ako, isa yan sa mga pag-usapan natin sa episode naman with Boss RDR. Yes. The power of content creation, specifically podcast, kasi syempre yun yung ginagawa natin right now, as a means to market your business. Right. Yan. Boss RDR, maraming salamat. Siguro just to end this episode, no? Para sa'yo, if you were to answer, kasi ang dami nating nabigay na value sa mga nakikinig sa atin. Right. Para sa'yo, how can you make a difference in another person? You can only make a difference in other person's life if you have that influence and that power. And that drive na truly, yun talaga yung intention mo. Yes. Ganun talaga yun eh. Diba? Kahit naman simpleng tao lang, yung tipong magbabalot, napayuhan mo lang, kuya, kaya mo yan, tuloy mo yung sipag mo, pero ito yung suggestion ko sa'yo, kung pwede ka mag-bike, pwede mong ipa-franchise balang araw, diba? Pwede mo lagyan ng bisikleta yung balot mo, pwede mo gawa ng konsepto maganda. Something like that. Troubleshooter ka rin. Oh, advice. Diba? Just give a practical, personal advice. Ganun lang. Kumbaga, bawasan natin yung pagiging transactional natin sa buhay natin. Palitan natin ng transformational. Wow. How about you, Direk? Paano ka nga ba magiging, how can you make a difference to someone else's life? Well, number one, syempre, you have to inspire them. But for you to be inspiring, it has to start from you. Right. Diba? Parang hindi ka pwedeng magturo ng fitness sa isang tao kung hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Hindi ka pwedeng magturo sa mga tamad kung tamad ka. Mm-hmm. Diba? So, it has to start from you. So, yun yung ano ko. And I just admire, ang takeaway ko rin is, I admire yung advocacy niya and how he thinks. Kasi dyan mo makikita yung difference ng nagsisimula at yun sa taong mataas ang pangarap at willing tumulong sa ibang tao. How about you? Ako, syempre ako na yung last. Ako, I guess, in order for, I'm gonna speak on behalf of myself. So, for me to make a difference in another person's life, I will choose to take care of myself first and foremost. Kasi syempre, I cannot give yung mga bagay na gusto kong ibigay kung ako mismo nagkukulang. Yes. At the same time, what I got from me is being able to establish systems. Kasi sistema can make me perform better. Systems can make me perform better. And in that way, pwede mas makatulong pa ako sa ibang tao. Right. And inspiration comes from internal. If I am inspired, I'll be able to inspire others. Yes. So I think that's for me, in a way, I can help further support people and make a difference sa buhay nila. Okay. Right. Yeah. So with that, Boss RDR, saan ka ba nila makikita, ma-reach, anything you want to promote? Of course, your book. Please Yes, do sa lahat ng hindi promote pa your book. nakakakuha ng copy ng 8 pinakabobong paraan kung paano yumaman. Ayan. So, available po ito sa www.bossrdr.com. Ayan. So, makikita nyo po yan sa inyong screen ngayon. Ayan, di ba? So, pwede po kayo mag-check out na dyan. At available po yan. At i-deliver po sa inyo yan mismo right at the doorstep of your home. Yes. Also sa GCI, if you wanna invite. Yeah, sa lahat ng mga business owners, negosyante na hindi pa nakapalo kay Boss RDR, follow niyo po ako sa Raymond De Los Reyes page. Ayan po ang aking official page na nakikita niyo ngayon sa inyong screen with 1 million followers. Nako, mag-iingat po kayo sa mga fake account ha. Ako po ay napakarami kong fake account at mga scammer. Talaga naman. Meron din po tayong YouTube, Raymond De Los Reyes, RDR, nandyan din po. At TikTok din po, Raymond De Los Reyes. At syempre, meron din po tayong Spotify, RDR Talks or Boss RDR. Ayan, maraming salamat. And Maraming with that, salamat, Thank you. RDR. It's an honor. thank you so much guys for watching. Sana marami kayong tutunan. And please do watch out our episode kay Boss RDR. And we'll see you on the next one. Cheers, Alright. guys. Cheers. Okay, cheers. Yeah. Dami na natin na inom. Saan tayo sober man o tipsy? Aral makukuha mo sa life over?